Knock knock. Walang tao. Pwede po ba kayong ma-interview, sir? Bawal, may bayad. Magkano per hour? Siya, ano yan? Bakit? Tips naman po para makakuha ng job dito sa Canada. Dami yung may apply mo. Gano'ng Mga kadami? Dapat, mga, everyday. Ewan ko, 15? Mali ako lang. Ibig ko sabihin, dapat hindi pa isa-isa. For example, sa isang araw, depende kasi sa sa previous experience mo. Kung sa tingin mo marami namang match na job opening, hindi apply mo agad. Pero ang ginawa ko nun, kahit hindi related sa work ko, ina-apply ako yun. Kasi kapag nakita naman ng HR yun, hanapin naman nila kung ano yung fit sa'yo. Interested sila sa'yo. So, apply ka lang ng apply. For example, sa isang kumpanya, 5 position yung open doon. Ang gagawin ko, apply ko yung lahat. Tapos kapag diba? Grateful. Kapag nakuha na invite for interview, pag wala, move on. Yun lang yun. Huwag ka ma-attach sa isang application, sa isang company kapag nag-apply ka. Hanggat hindi mo pa nasi-secure yung job offer, hindi ka pa na huwag ka ma-attach na, kasi yung iba ganun yung parang pag nag-apply nga sila na marami pero nandito lang sila sa isang kumpanya talaga inaayon na dapat be ready for anything. Yun ang kapag nag-apply ka ng work dito tapos kakaroon mo lang, paano ka lang. So, ibig sabihin ba nun, yung para mag-a-apply ka tapos naghahanap ka pa rin ng ibang job? Oo, dami ba yun? Damihan mo kasi hanggat wala pang job offer, hanggat hindi mo pa kahit hanggat wala pang job offer or may job offer na pero sa tingin mo meron pang better, apply ka na ng apply. Okay po. Ano pa? And, ano naman po yung format ng resume? Canadian format. Search ka lang sa Google, ang dami na. Pinagkaiba lang naman, straightforward yung information na lalagay mo, wala na yung picture mo, wala na yung... Kasi sa Pinas may picture pang kasama, di ba? Pero pwede rin namang wala yun eh. Tapos, experience, awards, seminar, yung mga certification mo. Maraming format sa Google. Google mo lang. Canadian resume. Yung cover letter ba? Cover letter, express mo kung bakit kayo interesado and what makes you unique among the 100 or 1,000 applicants. May format po ba? Wala naman. Kasi parang cover letter, parang to answer na what makes us, ano yung magpapa-interest sa amin para i-invite ka namin for interview. Kumbaga parang sinasell mo na kagad yung sarili mo sa cover letter. Okay. Patikim ba? Parang gano'n. Patikim ng sarili mo. Parang gano'n. Ano po bang industry sa ngayon yung in-demand? Ha? Ano pong industry? Nakasan mo? Ay, sorry. Ano? Anong industry? Yung yung Anong? Hindi ko maintindihan. Kung ano ba ito naging interview na to? Sorry. Ano? Anong industry yung in-demand? Dito, ngayon? construction, food and beverage. Yeah. Pero pag gusto ko po ng office job, possible po ba? Automatic ang kalaban yung mga local. Tsaka yung mga immigrants. Kaya sinabi kong construction, tsaka kasi yung mga hindi naman sa ayaw. Yun yung nagiging trend eh. Isang tao mag-apply sa fast food and then pag nakahanap ng office job, iiwan niya na. Tsaka fast food kasi sa retail kasi people come and go eh. And alam din naman ng management yan. Kaya nga they tend to hire more kasi nga alam nilang people come and go. When it comes to construction, dahil this is like physical job, hindi come and go ang tao dito. Hindi ko sabihin dito kasi nga demanding siya physically. So, based sa nakikita ko pag nag-job hunt ako, daming opening kasi ko rin yun, naging last resort ko rin yun kapag wala yung mga wala dun sa mga checklist ko yung gusto ko try ko nga mag-construction kasi may mga entry level yun dun. Saka construction in demand kasi sa current situation ni Canada kasi nga mas marami yung matatanda kaysa sa mga bata, so marami din nagre-retire especially sa construction industry, diba? Yun. Magkano po ba sahod sa mga ganon?
Construction, hindi ko alam. Search mo, ba't ako? Sorry. Hindi, pag construct, depende yan. Depende sa, hindi naman, wala kasi akong ano eh. Hindi ko alam, hindi ko masasagot yan kasi depende yan sa company and sa average na pay dito sa Canada. Magkano po ba minimum wage dito? Minimum wage dito sa BC, 16 ata, 16 or 17. Okay po. And, ano po yung, tawag dito? Nakalimutan ko na yung tatanong ko. Oh, ano ba yan? Nakalimutan yung tatanong. Ay. Sa tingin niyo po ba, pag nakakuha ng job na minimum wage, sakto yon or enough na yun sa gastusin? Kung isa ka lang, kung isa ka lang and then kaya mo mag-overtime, kaya siguro. Kaya naman siguro. Kailangan mo lang naman i-reduce yung expenses mo eh. Makuha ka ng cheap rent, ibig sabihin kung makuha ng cheap like below average yung bayad mo sa renta, kung makahanap ka ng ganun, di maganda. Kasi yun naman yung malaking chunk ng expenses mo, yung rent dito kasi mataas, especially dito sa base. So, possible, kaya naman. Kaya yun. Yun ang masasabi ko, kaya yun. Kapag minimum wage earner ka, kaya. Tapos pinangi ka, kaya yun. Kasi makakahanap ka naman, kahit yung mga room na lang. Tag-6, tag-700, 800, yun. Sa interview naman po, tips sa interview. Interview? Or, ano po ba muna yung typical na nangyayari sa Canadian interview? Canadian setting, parang parehas lang sa Pinas. Para ka lang na-interview sa office. Set of question, star format, halos the same lang naman. Pinakaiba lang is yung language na gagamitin yung English. Unless, yung hiring manager. Siyempre, mas nakaka-pressure siya kasi hindi naman sobrang nakaka-pressure kasi English din naman talaga kapag nasa office interview ka sa Pinas eh. More of lang. Kasi yung mga experience ko kasi may nagtataglish yung mga nag-i-interview sa akin eh. So, siyempre, kung ano yung language na ginagamit, Taglish. Sa Pinas? Oo, sa Pinas. Wala nila dito. Yung sa Pinas ko kasi ganun Taglish eh. So, kahit pa paano parang nakakahinga-hinga ako. Dito kasi solid, pure English ka lang throughout the interview. Diba? Ano po ba na-mention nyo kanina yung STAR? Ano po ba yung STAR? STAR, ibig sabihin situation. And then letter T is situation, task. At yung what? Situation. Parang task. Yung assigned to do sa'yo. And then yung naging action mo. Kasi situation is like yung problem, di ba? Search mo na lang sa Google, ba't pati ako inaanap mo pa ng star format? Ano ba naman yung klaseng yung mga nanghihingi ng tips na yan? Kaya na nga rin nag-apply. Gusto nyo pa isusubo lahat sa inyo. Ay, sorry. Napalitan. Ay, sorry. Okay, so sabi daw po dito, STAR is situation, task, action and resolution. result. And result. Yeah. Resolution. Resolution. Ay, ito po siya. Yan ang STAR. Ganyan ang kadalasan kapag nasa corporate. Same lang sa Pinas. Ano naman sa interview what? Ang natutunan ko sa interview, guys, 50% katotohanan, 50% kasinungalingan. Ganyan dapat. The more na maging honest ka sa interview, the more na mas mahihirapan ka. So, might as well, gandahan mo ang pag-drawing. Charot. Hindi. So, ibig sabihin ba nun, magsasabi ka nang hindi mo naman pala ginawa? Or like, di ba, pag tinanong ka anong ginawa mo during this time? Pwede ka mag-include ng story, gumawa ng situation na treat mo siya, pero hindi talaga nangyari. Diba? Kasi bakit? Paano nila malalaman kapag nagsisinungaling ka o hindi? Ikaw naman tatanungin ko, tanong ka ng tanong sa akin. Paano nila malalaman na nag-interview sa'yo kung nagsisinungaling ka o hindi? May pake ba sila doon? Wala silang pake doon. Kasi busy sila magsagot na interview questionnaire nila. So ako magiging honest ako, nag-edit ako ng mga stories ko. Kapag nag-share ako ng mga highlights ng career, highlights, basketball.
ng mga career ng ano, whenever I'm selling myself. Kasi ang importante naman din sa interview is malaman nila kung paano ka mag-isip at kung paano mo i-resolba O sige, ikaw na yung sumagot. situation. O sige, ikaw na kaya. Ako na kaya magtanong, ikaw na yung tanongin ko. Hindi, ikaw na lang. Mas pogi ka eh. So, bago pa lang lahat, gustong malaman ng mga, natin, nanonood. Kwento ka ng kwento, suggest ka ng suggest. Ano ba naging trabaho mo dito sa Canada? Pizza siya, pizza, bakit? Nagtrabaho ako sa Little Caesars. At kumain kami ng Little Caesars. Diyan ako nagtrabaho. Tinatanong ba nila? Sinasagot ko ba? Hindi ko naman sinasagot ah. Ano pa po yung trabaho na yun before? Panoorin na lang nila yung video na ginawa natin na nagkwento tayo about mga naging trabaho natin, pati yung salary. I-link down below ko po Link yung down below. video. Any last tips? Last tips, pahingi ako tip. Kung gusto ko ng pinggan eh. Alam ba akong tip? Wala eh. Huwag ka mamili ng trabaho kapag bago ka pa lang dito. Pero pag di ka na bago, anong gagawin mo? Kapag di ka na, syempre, kapag matagal ka na sa Canada, i-goal mo pa din na na makahanap ka ng related sa work mo. Syempre, progressive pa din. Pag sabi kong progressive, pakangat ka. Diba? Syempre, in terms of compensation, syempre yun naman yung pinaka-importante. Diba? Kung kayo po tatanungin, ano pong salary ang tingin nyo kasya sa pamumuhay dito Single? sa Canada? Pag single ka, Sige po. Sige. 30 siguro. 30 per hour. Mga ganun. 30 Walang per- sasakyan yun ah. Mhm. 30 per hour siguro. Sa akin ah. Ako lang yun. Kasi low maintenance ko eh. Low maintenance na po ba yung 30 per hour? Depende kasi sa lifestyle mo. Pero sa akin, kung low maintenance ka, 30 siguro. Sobra na nga yun eh. Mga 25 to 30 siguro okay na yun siya. Tapos yung rent mo sakto lang, hindi overpriced yung rent mo. Siyempre, para malaman kung overpriced yung rent mo, check mo ngayon sa market kung magkano yung binabayad mo for this rent versus sa iba. And yung location mo din. Yun, siguro 30. Ako kaya ko mabuhay ng kung 30 ako tapos single lang ako. Kaya ko mabuhay ng 30 per hour. If I'm living 30 per hour, sakto na yan. May matitira pa yung panigurado. So, last na po. Saan po kayo nakatira sa Canada? And yung job market po ba, madali lang po ba makahanap ng trabaho sa area na yan? Nakatira kami sa Victoria, BC, commonly known as Vancouver Island. So, hindi madali makahanap ng trabaho dito kapag corporate or kasi nga, syempre, separated siya. So, yung market is nagre-revolve lang dun sa Vancouver Island mismo. So, syempre, lahat kayo nandito, tas sa island, tas maraming high skilled din. So, yung competition is tight. Kasi nga, syempre, lahat ng taga dito, yung prefer nila na mahanap na work is dito din. Diba? Unlike sa mainland, if you're from Burnaby, Metrotown, Vancouver, or you're from Surrey, Richmond, at least pwede na lang, diba? Metro, Vancouver, diba? Yun. Any, po? Tips na naman? Anything to say? What else? Ako, wala naman ako masasabi. Yun lang naman ang progress. Yun ang pinaka-importante. Hindi kailangan mabilis, hindi rin kailangan sobrang bagal. Sakto lang, huwag mo mamadali. Okay po. Yun. Sige po. Say bye na po sa ating mga viewers for today. Bye! 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 Till next video! Ang galing ha?